Hello mga Brad, may sumulat sa atin na isang letter sender, isang OFW na parang pagod na rin siya sa pagtulong sa kanyang mga kamag-anakan sa Pilipinas. At siya rin po ay minsan ay napapagal or emotionally, physically napapagod. Bakit ganon? Parang hingian lang ako ng mga kamag-anak ko pagka kailangan mo naman. Okay, sila naman hindi kumukontak. Pag may kailangan, laging kumukontak. So, meron lang akong verse para kay Ana na gustong i-share yung ating letter sender. Una, tandaan mo, Ana, yung pagtulong ay may limitasyon din. Kumbaga, love without losing yourself. Ang pagtulong ay hindi tungkol sa pagbibigay, kundi pagbibigay sa tamang pamamaraan. The Bible says in 1 Corinthians 16:14, let all that you do be done in love. So, mahalaga na ang bawat padala mo sa bansa dito sa Pilipinas ay bunga ng pag-ibig. Hindi dahil pressured ka, dahil panganay ka, ikaw inatasan ng magulang mo na magsustento na sa iyong mga kamag-anakan. Ang pag-ibig na totoo ay marunong ding magtakda ng hangganan. Dahil kapag naubos ka physically, naubos ka emotionally, na-drain ka, right? Spiritually, wala ka na natiwala sa Diyos dahil bakit puro gano'n na lang natatanggap mong reaction sa mga kamag-anakan mo and all. So, baka ikaw din ay wala na ma-provide. Learn how to say no, Ana. Kasi pagka ikaw ay laging yes woman, o sa iba yes man, ang mangyayari niyan, hindi na nakakatulong na maganda sa mga kamag-anakan natin yung pag-yes mo. Hindi lahat ng ungot ng pamangkin mo, birthday party, cellphone, oo-ohan mo. Minsan, the best thing to say is to say no. The best, most loving way to address and respond is to say no or wait. Kadalasan, yung walang patumangging pagtulong ay nakakasama pa, nai-spoil. So, pangalawa, God calls you to be a steward, not to be a savior. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Right? Pagka tayo tumutulong sa tao, at tayo rin po ay nag-refresh ng others, he who refreshes others will himself be refreshed. So tayo mismo, kailangan din ng refreshing. Ang papel mo ay hindi savior. You're just a steward of what was entrusted to you. The time, the talent, the treasure. So anumang meron kang panahon ngayon, limited time dyan sa abroad, meron kang kalakasan dyan sa abroad, and meron kang pera, be wise in administering and stewarding that limited time, talent, and treasure that you have. Hindi lahat binibigyan, okay? Gamitin mo yung wisdom from the Bible to exercise generosity. You're not the savior, you're a steward. And every steward must be faithful in the talent, time, treasure that God has given them. So, pangatlo lang, Ana, as I end, set boundaries. Of course, with grace, not bitterness. Hindi mo kailangan biglaang sabihin sa mga kamag-anak mo, oh, mula ngayon, wala na kayong makukuha sa akin. No, pwedeng bago ka magsalita, pray mo muna. Alright? Tapos, pag napag-pray mo na, kausapin mo ang mga kamag-anak mo sa isang Zoom meeting, sabihin mo, gusto ko kayong patuloy na tulungan, pero kailangan ko rin maghanda para sa aking future naman. Pag ako'y nag-asawa, pag ako'y nagkaroon ng pamilya, gamitin mo yung mga salitang para mas matagal ko kayong masuportahan. Kailangan ko magkaroon din ng limitasyon sa pagtulong ko sa inyo. Ang mga hangganan, yung boundaries, hindi yan walls. It's actually a protection for both of you, sa kamag-anakan mo at para sa iyo. So, some practical steps. Number one, mag-budget ka sa giving. Meron kang, of course, if you're a Christian, give 10% to God, and then maybe another 30-40%, it's up to you, sa pagtulong, and then yung 50, itabi mo para sa sarili mo. Kasi kung wala kang itatabi sa sarili mo, paano pag ikaw nagkaroon emergency, patay ka na, wala ka ng pangtulong, wala ka na rin panggamit, alright? Sa sarili mo. Number two, build your emergency fund. Katulad na sinabi ko kanina, we need to save for ourselves for rainy days. Dahil sa totoo lang, hindi selfish maghanda. Huwag mo ikahiya yung pagpapahinga, huwag mo ikahiya yung pagsisave for yourself, because kailangan mo yan for you to be able to, provide as well sa future na magiging pamilya mo at the current situation mo sa pamilya mo, makapag-provide ka rin. So, kailangan mong magkaroon ng emergency fund. And lastly, entrust everything to God. When you do everything, do it all for the glory of God. Pag nagsisave ka, pag nag-give ka, generosity is never an amount issue, it's a heart issue. Kapag kung ikaw nga, ang dahil mo binibigay, masama naman loob mo, di sayang din naman yung pagbibigay mo in terms of in-honor ba ni God yun o hindi. Give out of love, give out of, generosity comes from the heart that is, cheerfully giving back to God and back sa mga taong gusto mong tulungan, and of course for yourself. So, there you have it. I just want to pray for you that God will continually use you to bless your family dito sa Pilipinas. God bless and be a blessing.